So today ay paglulutuan ko ng masarap na pagkain ng aking alagang aso. Kaya naman bumili kami ng isang pack ng manok, 1/4 na atay, at lalagyan ko na rin nga ng mga gulay para masustansya. Para kasing nagtatampo na yung aso ko at late ko na siya napapakain. Kaya naman it's another day, another simpleng buhay vlogs. So may pasok nga ako today at binabad ko na nga yung manok at saka yung atay para pagka lunch break ko, iluluto ko na lang. Magluluto lang ako ng pang ilang araw kaya naman binuksan ko na yung manok. Sinalin ko muna sa lalagyan para mahugasan. So kahit hindi nga kami ang kakain nito, kahit para sa mga alaga namin to, is kailangan malinis pa rin yung pagkakaluto. Kaya ilang beses ko rin talaga siyang binanlawan. And pang ilang araw naman yung ulam to, kaya naman hinati ko muna, hindi ko iluluto lahat. Tapos sinunod ko na rin yung atay. 1/4 lang ata tong binili namin na to. Papakuluan ko lang kasi to, so magluluto ako ng chicken and atay, tapos may mga gulay. Nag-search lang din ako online, tapos lalagyan ko lang ng konting atay, tapos one final wash, ayan, sinalang ko na din. Sakto lang naman yung dami ng tubig na nilagay ko. So habang pinapakiluan ko naman yung karne, sinimulan ko naman na yung gulay. Bumili lang kami ng mga pira-pirasong gulay sa palengke. So merong kalabasa na parang 20 pesos or 25 pesos lang ata yung isang slice na yan, or mas mura. Ni-slice ko lang siya ng maliliit. Ito yung gagamitin ko para madurog sa kanin, para mag-mix talaga yung ulam, yung gulay, yung kanin, para makakain siya ng kanin kasi medyo pihikan tong aso ko. Aspin to, yes, pero napaka-arte na ito, sobra. So anyway guys, nung kumukulo na nga rin para siyang sinigang, ayun o, yung may mga dumi-dumi doon. Ano bang tawag doon? Comment down below. So pinagtatanggal ko nga yan kasi for sure hindi naman yan makakasarap sa food, diba? So gumawa na rin kami ng ganito before guys, pero dati nilalagyan namin ng panlasa. So meron nga kami napanood online na okay lang naman daw kahit hindi nalagyan ng panlasa yung food ng mga babies natin. Kaya this time, pure pakulo lang talaga to. So napakuluan ko na nga yung meat, medyo okay na rin siya, kaya naman nilagay ko na rin yung gulay, pinagsama ko na rin. So we're just gonna wait until soft na rin yung gulay. So sa mga viewers natin dyan na hindi pet lover, ganito po kaming mga pet lovers. Hindi mayaman pero may budget para sa mga alaga, hindi pwedeng maggutom, hindi pwedeng maghirap. Well anyway guys, I'm just showing you on this part kung gaano kahirap gumawa ng video. Hindi naman mahirap, mag-hassle lang, effort kong effort. So you have to set up the camera kung ano yung gusto mong angle na ipakita. Well anyway guys, back tayo sa cooking. Ito nga, luto na siya. Tapos guys, share ko lang din yung trending news ngayon about Kilua ba yun? Yung golden retriever na sa kasamaang palad wala na siya ngayon dahil sa isang tao na, alam mo yun, naghatid sa kanya sa hantungan. So hanggat maaari, ayoko talaga nakakapanood ng mga ganong news or nakakakita ng mga ganong videos na inaabuso, tinotorture, yung mga hayop. Kasi doon ko nararamdaman yung pagiging tao ng isang tao. Pagiging selfish na akala nila sila lang ang may karapatang mabuhay dito sa mundo. Lagi ko nga sinasabi, never tong maintindihan ng mga taong wala namang big heart para sa mga hayop. Sobrang taas ng respeto ko sa kapwa ko pet lover. Lalo na pagka-capable sila, especially financially, kaya nilang ibigay lahat para sa alaga nila. Some people will never understand yung love na kaya naming ibigay sa mga hayop is equal lang din sa love para sa tao. Sobrang lungkot lang talaga. Kasi alam nyo guys, may mga tao na yung mga alaga nila, gamot na nila yan gamot na ng soul nila yan gamot na ng kalungkutan nila. Alam mo yun? Kasi naniniwala talaga ako na itong mga alaga natin na to is pinadala talaga to ni Lord para you have someone na you can trust and mamahalin ka ng buong buo, totoo, walang halong eklavo, ganon. Same way sa mga cats. Alam nyo ba guys, ang mga cats, sobrang hirap nila mag-trust and napakatagal. Kaya naman if they trust you, pagka nilapitan ka nila at pag gustong gusto ka nila, ibig sabihin nararamdaman nila meron kang mabuting puso. If you learn to love them, marirealize mo na sobrang marunong silang makipag-communicate. Maiintindihan mo yon by heart, malalaman mo kung anong gusto nila, kung anong nararamdaman nila, malungkot ba sila, you'll know, you'll just know. Iba yung power ng love. Pagka yung heart na yung umintindi, kahit hindi pa marunong magsalita yan, maiintindihan mo. So anyway guys, ang dami kong chika talaga nun. Ako hindi ako maubusan ng chika pag ganito yung topic. I hope na mas maging strong pa yung batas ng Pilipinas, yung care para sa mga aso just like sa US. Na just like sa mga tao, pag inabuso mo sila, pag may nagawa kang mali, pananagutan mo. And just like sa US, ang mga tao hindi nakatingin lang, nagre-report talaga sila. Na pag hindi mo nabigyan ng proper care yung mga alaga mo, naku, pwede kang i-report. So guys, after ko nga magluto at magpakain sa aking mga alaga, ako naman ang kakain. May natira pa kaming Bicol's Express and ang ulam namin today ay paksiw at saka galunggong, o diba? So ayun guys, ang sarap-sarap ng ulam, tapos tanghali pa naman ngayon, mainit, masarap yung malamig na malamig ko. Ang sarap sanang may kasabay kumain. Kaya lang wala si Tito Ders, bumiyahe. Gabi lang siya talaga nandito. May natira pa kaming Bicol's Express, napakasarap na yun to. Sarap na yun to. Alam niyo guys, nilisip ko, magmukbang magmukbang video na lang ako. Total, ang hilig ko naman kumain. Kaya lang, Diyos ko,
Super magiging balyena na ako. Ito guys, tanghalian tsaka puna namin na to. Galunggong. Si Tito Ders lang naman tsaka si Margaret ang mahilig dito. Hindi ako masyadong nakain nito. Parang ano ba to? Dalagang bukid, maya-maya, napaksiw. Yan, paborito yan nila mother. Kaya dalawa. So para sa akin yung... akin na to Sinolo. Sarap. Kain tayo. Lami. Sa gabi ko na lang nakakasabay kumain si Tito Ders. Tapos minsan hindi pa kasi maaga na ako naghahapunan mga 5, 6. Kasi natutulog na ako dahil nga pang madaling araw na ako. Nakakamiss yung food trip namin. Yung aalis kami. Meron pa naman akong bet na halo-halo. Yung trending na halo-halo ngayon na parang isang buo yung leche plan na nakalagay sa halo-halo. Tapos sobrang daming sahog. Pero alam ko sa Nueva Ecija yun eh. Pero nakakita ako, meron sa Gentry tsaka sa Laguna. So mas malapit. So, ano sa tingin niyo? Puntahan namin. Nausaw ko yung galunggong sa Bicol Express. Sobrang sarap. So, ang peg namin ni Tito Ders. Nanonood kami ng Tulfo. Tapos super comment kami. Nakikita nga kami dun sa ganyan. Nanonood kami Flip Top. Yeah. At this age, we're still watching Flip Top. Sarap. Kain tayo nga. Yan o, soft drinks guys. So, heist! Ako na uubos na yun to. Wala kasing root beer si Tito Ders. Ay, sarap. Thank you so much, Lord, for the food. Sobrang thank you so much, Lord. Mountain Dew, guys. Yan o. Sarap nito. Sausaw mo sa galunggong. Kuha ka ng konting green chili. Tapos, meat. Diyos ko, puro pagkain na tinuturo ko sa inyo. Sarap. O sige na guys, mag-K-drama pa ako. Hinihintay na ako ni Limin Ho. Bye! So, ayan lang naman for today's video guys. Kita-kits ulit tayo sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye! Oh Maria Ana, oh Maria Ana, bakit labis kitang mahal? Ano bang meron sa'yo? Tila ako ay nagayon. Ano ba yan? Bakit